pwesto sa starting point ng kalaban. Ready na po ba yan? Okay na boss. 1, 2, 3, go! Sabay ang mga itong papakawalan. Magmumunahan silang lumipad patungo sa birdhouse na nasa kabilang puro kapag nakarating na ang ibon sa birdhouse. Hudyat na ito para sa unang runner na kumaripas ng takbo. Pag nandun na po yung kalaban, pag-alerting sa ako sa makauwi sa bahay. Manang napan. Ano? At nung nakapwesto na ang mga runner ay hinaan ang kanilang mga kalapate. May shoot. Naman sa bahay natin. Para naman masundan ang kanilang pagtakbo, may mga nakabuntot sa kanilang tiga-video na nakamotor. Nag-iinit na ang kalapatids. Pero ang kalapati ng introverts, missing in action pa rin. Po yung kalapati po namin, pinapikot. Napunta po sa ibang direksyon. Kasi maganda po yung pati. At nakalipas ang ilang segundo. Kaya takbo agad ang kanilang unang runner na si JJ. Si Serge na nakayapak lang, focused. Habang sa kanilang grupo naman, iniabot na ang baton sa kanilang last runner, si Dennis. Gumana kaya ang kanyang pampaswerte? Panalo! Panalo! Ang baton, nasa huling runner na rin ang introverts na si John Paulo. Hanggang sa... Nauna si Dennis, kaya wagi ang Team Kalapatis. Ayan na sila! Sila ang maghahati-hati sa premyong 13,200 pesos. Ang sarap po sa feeling. Panalo! Panalo! Mas galingan pa po nila susunod. Nalilibang po kami pag nanonood. Kala ko mga kangaroo na nakataas yung mga paa. Saan naman kaya galing ang premyo sa kanila? Kung po nila gustong pumusta, doon po sila pumupusta. Para po yung mga mananakbo po namin, mas ganahan po. Ang tanong, legal din ba ang ganitong palaro? Sa Animal Welfare Act, kailangan tingnan natin kung ano yung epekto ng mga pangyayaring iyan sa hayop. So, nadulot ba ito ng pagkapinsala dun sa hayop? Yung ganyang mga gawain saan sila ay tumataya ng pera, yan talagang illegal gambling na pinagbabawal sa PD 1602. Pwede ka humingi ng special permit sa local government unit. Wala po siyang tigdas naman po dahil po chinecheck po na po namin sila. Gusto rin po namin maging legal po talaga. Ito na po yung inulat po sa amin. Sayang naman po yung tapo namin kung wala na din po magiging premyo. Nakakatulong po sa amin. Importante naman po dito po kami masaya. Paglilinaw rin ng grupo, wala raw kalapating nasasaktan sa tuwing sila'y ipinangkakarera. Hindi naman po sa nakabuso, napapakain po ng tamang oras. Talagang halaga po yung kalapati na pinanlalakad. Sa mga runner ng Gapan, stay safe at fly high! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan mo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates. Amoy pa lang. Knows mo na yan. Makinig, pansin ka doon. Sarap, yes! Makinig, pansin ka doon. Sa Davao Occidental, ang sanain nyo, pinag-aalaga ng mga tigre. Sinong nasa matinong pag-iisip ang papasok sa lungkat ng mga tigre?
Jocelyn, ito po, latas tiger, tapat, paspas, Nakikipag-usap pa siya sa mga ito habang pinipinturahan ang kanilang kulungan nang wala man lang suot na kahit na anong pamproteksyon. Gawa na si Tor, gawas na si Tor. Ang walang sinasantong mga tigre. Nakuha pa nga niyang pagalitan. Patayin mo lang ako magbere. Nayang nakipaghabulan. Nakipagtulakan. At harutan pa siya sa mga naglalakihang tigre sa swimming pool. Ha? Siya ang tinaguriang Tiger Whisperer ng Mindanao, si Al. Men, pagmura na siya po men. Tagapag-alaga ng 7 Siberian Tigers dito sa loob ng isang compound sa Malita, Davao Occidental. Who is that? Ang mga tigre at si Al tila naiintindihan ng isa't isa. Sit down. Wow, payat ko dahil lang. Ang ganda nga. Men, pagbukas mo na eh, pagmura na. Tadi ko mo. Bakit ang akala ini ko sana buyak ko? Kala yung pag-drawing. Sabi mo kayo wara-wara dahil sa pag-drawing mo. Very good. Sit down. Very good. Very good. Okay na ako. Tita.